Amen. Let us pray po. Our Heavenly and loving Father, Lord Jesus, O Holy Spirit, Lord, thank you for today, Panginoon, na muli kayo po ay nagbigay sa amin ng privilege, pagkakataon, Panginoon, na kami po muli magkatipon, Panginoon, upang pagbulayan ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, sa oras na ito, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na mangusap sa amin, sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po sa akin, Panginoon, na maging daluyan po, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, hinihiling ko po na kayo po ang humawak sa akin, kayo po ang magsalita in my behalf, Panginoon. Kayo po nawa ang magsalita, Panginoon, at makita kung ano man po ang hindi kaaya-aya sa akin, Panginoon. Patawarin niyo po ako at patuloy niyo po akong papalinisin, Panginoon, upang ako po maging karapat-dapat ng iyong mga pagpapala at maging iyong lingkod, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa mga anak niyo po na narito, nagbigay ng oras, Panginoon, upang kayo po ang maka-fellowship, ang bawat isa, Panginoon, ay maka-fellowship sa pamagitan po ng ganitong platform, Panginoon. Saan man po silang dako, Panginoon, salamat sa kanilang oras na pinagkaloob. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, at yung mga heart desire nila, Panginoon, nawa ito po iyong ipagkaloob, Panginoon. Lord, sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin sa araw na ito ay para lamang sa iyong kapurihan, Ama. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ang title po ng ating pagbulay-bulayan sa umagang ito or sa hapong ito is Restoration and Calling. Ito po ay naisip ko, pasensya na po at hindi ko po sinunod yung binigay sa akin na task dahil po wala po akong time mag-search or mag-isip dahil alam niyo na po na yung mga binibigay sa atin is napakalalim ng English. Yung history talaga, which is hindi po ako gano'n ka ano sa history. So sa bakasyon namin dito sa Pilipinas ngayon, itong verse na to is ishinare po ni Pastor Tristan sa family devotion namin nung kami po ay pumunta sa Adventure Park. Nag-overnight po kami doon, and ito po yung ishinare ni Pastor Tristan na verse sa family namin. Then yung pamilya po nila, hindi po nakasama yung pamilya ko dahil po sa kadahilanan na yung nanay ko matanda na, nahirapan na siya maglakad. At the same time, meron din po siyang inaasikaso sa senior daw niya, parang may natanggap ata siya sa SSS or something. So hindi siya nakasama, pero kasama talaga sila sa plan sa lakad na iyon kasi gusto nga namin silang i-gather together para sa ganun pong pangyayari na ma-share namin sila ng mga salita ni Lord. And yung pamilya po ni Pastor Tristan ay they are also serving God po sa iba-ibang churches. Yung nanay po ni Pastor is she is a pastor of Alliance Church. Pero church planter lang po siya, hindi po siya nag-commit as a pastor sa isang church. Then yung kapatid naman din po ni Pastor Tristan is they are serving in other church din po, but also Trinitarian Church. And at the same time with his wife po. Bali doon po nag-church yung wife niya dati. So yung kapatid ni Pastor Tristan, then doon na rin po sila tinawag ni Lord to serve. Then yung nanay din po ng asawa ni Pastor Tristan, ng kapatid ni Pastor Tristan is yun dito sa Pilipinas, nagche-church din po siya sa Christian church. So itong verse na to, ni-remind ni Pastor Tristan sa amin lahat as you know, hindi ka man pastor or whatsoever na naglilingkod ka sa Panginoon, ni-remind niya sa amin itong verse na to, na yung kung paano ni-restore ni Jesus si Peter when he denied
Jesus, yung time na uh, na pinako si Jesus sa cross. So tayong lahat na narito is we are also called na to serve God, or yung faith natin kay Lord. But sometimes somehow minsan nakakalimot talaga tayo sa calling natin. Ano yung calling natin sa Panginoon. Kung saan man tayo magpunta, minsan hindi talaga natin maiwasan ano mga pangyayari. Minsan nakakalimot tayo, hindi yung bilang Kristiyano minsan yung hindi natin na ipapakita or something, or akala natin okay lang yung action natin, but si Lord, ang iba yung sinasabi ni Lord, na yung talagang tinawag ka ni Lord, mahalin mo siya, lingkuran mo ako. So ito po na-rebuke din po ako by that time po. And gusto ko lang po i-share sa inyo. Kaya sinerge ko po siya, and praise God po sa, hi my love. Hello. Excuse lang po. Can you go to the, Kuya Kyle? I'm not finished here, okay? Oh yeah, you're behaved very good. The phone is there. You can have the phone because you're behaved. I'm sorry po for interruption. And yun po. So, salamat po sa internet, sa multimedia na nakatulong din po na mabuo ko tong i-share ko po sa inyo. Kasi kung ako lang po, hindi ko po ito mabubuo. And I praise God po sa leading ng Holy Spirit. So let's proceed po. Nakikita ko siya sa John 21 verses 15 to 19. Sabi po, yung Jesus reinstates Peter. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" Sabi ni Peter, "Yes, Lord." He said, "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time. So parang anak lang to natin, no? Sa tuwing inuutosan natin, ilang beses natin pinaparimayan or something, nakukulitan. Parang ganito din po si Peter. So sabi ni Jesus kay Peter, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." "Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." Jesus said, said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." So, kunting background naman, alam ko naman po, alam natin kung sino po si Peter. Pero as ito'y devotional, gusto ko lang pong i-apply yung ipaalam din natin yung background sa yung kung sino yung pinag-usapan natin sa umagang ito. Ang buhay po ni Peter, he is originally named Simon, was one of Jesus' 12 apostles, and is a central figure in the New Testament. He was fisherman by trade and was called by Jesus to become a fisher of men. Makikita po sa Matthew 4 verse 19. So Peter is often considered the leader of the apostles. Jesus gave him the name Peter, which means rock, signifying his role as a foundational figure in the early church. Makikita po sa Matthew 16 verse 18. Peter, known for his 3 denials of Jesus on the night of Jesus' arrest, despite his earlier declaration of loyalty. So ito po yung pag-uusapan natin. He is traditionally credited with authoring 2 New Testament epistles, 1 Peter and 2 Peter. So Jesus asked Peter, "Do you love me?" 3 times, mirroring Peter's 3 denial of Jesus before the crucifixion. Makikita po ito sa John 18:15-27, yung time na yon na pinako na si Jesus, but yung si Peter, dininay niya si Jesus, yung gusto niyang lumapit kay Jesus, but yung guard tinanong niya, "Do you know," yung tinanong siya about kay Jesus, dininay niya si Jesus. So this serves to publicly restore Peter's position among the disciples and to reaffirm his commitment to Jesus.
So, ang question dito is, why did Jesus ask Peter 3 times, "Do you love me?" Sa verse po na binigay sa atin sa John 21 verse 15 to 19 po. Gusto ko lang po manghingi po ng sharing from dito po kung sa platform na ito. Anyone can share po. Why did Jesus ask Peter 3 times, "Do you love me?" Ah, Konting ano lang po, konting sharing, kahit ilang words lang po. Gusto ko lang din po malaman ng inyong insights po. Bakit kaya, why did Jesus ask Peter 3 times, "Do you love me?" You are welcome to open your mic po. Thank you. Isa po sa gusto ko po sa ganitong ano po, mga ah, ah, gawain po is yung sharing talaga. Ito yung alam mo yun, yung may share din natin kung ano yung natutunan natin, ano yung alam natin, kasi magbibigay din sa lahat ng idea. So, anyone can share po. So, nahiya po sila. Sige, I understand po. So, let's proceed. So, introduction. After Jesus' resurrection, Jesus had a profound conversation with Peter that highlights themes of love, forgiveness, and restoration and calling. This passage offers valuable lessons for our own spiritual journeys. So, lesson 1 is love and commitment. So, John 21, verse 15, Jesus asked Peter, "Do you love me more than this?" This question isn't just about Peter's affection for Jesus, but also about his priorities. So later po, malalaman po natin kung paano po natin yun i-apply sa ating buhay. So lesson number 2 is forgiveness and restoration. John 21 verse 16, Jesus asked Peter 3 times if he loves him, mirroring Peter's 3 denials. This repetitions Jesus' way of restoring Peter, reaffirming his role as our leader despite his past mistakes. So, ganun po ka-merciful si Lord. Nagbibigay siya ng way lagi na yung paano natin ma lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali, but God's always, Jesus always, he gives the way for us to restore yung faith natin sa Kanya. So lesson number 3 is commission and responsibility. John 21 verse 15-17. Each time Peter affirms his love, Jesus gives him a task. Feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. Ganun po. By affirming his love 3 times and assigning him this task, Jesus re-established Peter's role as a leader among the disciples, correcting and redeeming Peter's previous failures. Lesson number 4, acceptance of God's will. John 21 verse 18-19, Jesus speaks of Peter's future, indicating the kind of death he would face. This prophecy highlights that following Jesus involves accepting significant challenges and suffering, but also emphasizes that Peter's ultimate sacrifice will glorify God. Despite the prediction, Jesus calls Peter to continue following him, underscoring the call to faithfulness regardless of the cost. So in John 21 verse 15-19, Jesus asked Peter 3 times, "Do you love me?" This repetition is intentional and carries deep significance. Tama po? So ito po, it leads me to principle po, number 1, priority. So sa buhay po natin, ito po yung magbibigay sa atin na sa akin personally, yung na-review ako by that time yung sinare po ni Pastor Tristan, yung talagang yung priority ko. Pag sinabi mong, "Do you love me? Do you love Jesus?" Madali lang po sabihin, di po ba? So, but hindi lang sa pananalita ang ang dapat nating ipakita kay Lord. Yung priority natin, sabi dito, "Do we love Jesus more than anything else in our lives?" So, ang sabi po
He is our top priority. Is He our top priority? Sa Matthew 27, chapter 22, verses 37 to 38, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." This verse highlights the call to surrender personal desires and embrace God's will. So it leads me to principle number 2, and repent. No matter how we have failed, Jesus offers forgiveness and chance to start anew. John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. This verse assures believers that God is always ready to forgive and cleanse us when we repent. Amen po ba dito? Amen po. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na nagkakamali tayo. But yung mga pakikinig natin ng mga salita ni Lord, nire-reveal ni Lord kung ano yung mali natin. Kaya ang kagandahan yung nakikinig tayo, sumasalita sa mga Bible study, dahil yung mga salita ni Lord talaga, it rebukes us. Sabi nga, di ba, the word of God is correcting and rebuking. Kung sa bawat pakikinig natin ng mga salita ni Lord is yung sarili natin ang tinitingnan natin, hindi yung sarili sa ibang tao tayo tumitingin, yung ano yung mali niya, bawat share ng mga salita, bawat narinig natin, kung titingin natin sa ibang tao yun, hindi sa sarili natin, hindi talaga tayo makapag-repent sa Panginoon. Kaya ang sabi dito, no matter how we have failed, Jesus offers forgiveness and chance to start anew. So we just need to repent. Lahat ng mga ginagawa natin, minsan hindi tayo aware, but the more tayo na nakikinig ng mga salita ni Lord, the more tayo nagsisik sa Kanya, is si Lord nire-reveal din niya yung mga mali natin. Hindi lang yung blessing, but yung sarili natin mismo na minsan pinapakita ni Lord yung mga salita, kaya kagandahan ng mga ganito, dahil para tayong humingi ng kapatawaran ni Lord. Kasi kung hindi natin ihingi ng tawad sa Panginoon yung mga nagawa nating mali, yung mga akala natin o tama tayo, minsan akala natin wala tayong kasalanan, hindi tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi tayo nag-repent. Kaya walang transformation na nakikita sa buhay ng isang anak ng Diyos minsan. Kaya walang transformation dahil yung puro lang sila hingi-hingi pero walang repentance sa Panginoon. Yung kumbaga yung ibang taong kasalanan lang ng ibang taong nakikita, but yung sarili walang repentance, wala din pagbabago. Kaya dito china-challenge tayo ni Lord, if we need to repent, and if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us or our sins and purify us from all unrighteousness. Number 3 po is love with action. So 1 John 3:18, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. This verse emphasizes that genuine love is demonstrated through action, not just words. So yun po, yung sinasabi ko kanina, love for Jesus translates into action, caring for others and fulfilling the responsibilities He entrusts to us. So gusto ko lang i-share yung pagpunta namin dito ni Pastor, yun nga, yung isa sa panalangin namin is not just to come home to enjoy, relax and everything, no. Yung isa sa panalangin namin ni Pastor na ma-share namin who Jesus is sa pamilya namin. Kasi hindi naman lahat ng pamilya namin is nakatanggap na kay Jesus, or they know Jesus but they really don't know who is Jesus. So bilang tayo po mga lingkod or mga anak ng Diyos, minsan ang active natin sa church, yun, Christian worship leader tayo and everything, tumutugtog tayo sa church, but yun lang, yung saya lang ang minsan ang gusto natin, doon lang tayo na-enjoy kumbaga. So, but minsan, kagaya nga nung pag-uwi namin dito ni Pastor Tristan, isa sa challenge namin talaga na yung maipakita talaga namin yung kung gaano kabuti si Lord sa amin.
Kaya ganun na lamang namin gusto i-share si Jesus sa buhay ng bawat isa sa mga pamilya namin na narito. It's not that perfect na narito kami. I know na meron pa ring parang hindi pa ganun ka-push, but uh, because of the limited time, but we praise God na sa konting panahon na i-share namin si Jesus, si Pastor, sa pamilya niya, at the same time yung pamilya ko din. Kasi ang gusto ni Lord yung mahalin natin siya with action. It's not only, I love you Lord, I love you Lord, pero that's it. We serve you, we sing for you, we sing choir for you, but intentionally to share Jesus, who Jesus is gusto ni Lord intentional tayo to share His love. It's not only, oh, I love you. We just send message, oh, I love you. God loves you. No, it's not just like that. Ang gusto ng Panginoon is yung, yung i-act natin, or hindi lang yung i-share natin, kailangan makita din sa buhay natin. Like, for example, yung pag-uwi namin dito, yung siyempre sa pamilya namin, yung iba, minsan nga yung friend namin na nasa Japan, sabi niya, oh, hindi na kayo umiinom ngayon. So, yung anak ko din, sabi niya sa family ng asawa ko, oh, daddy is a pastor now, like this, like that. But it's not like only saying pastor, pastor. Kailangan ipakita mo rin who is pastor, what is pastor, who is Jesus, who is Jesus in your life. Kaya ganun na lang po na gusto ng Panginoon yung magmahal with action. Kailangan yung hindi lang, I love you Lord, but the same time you are still doing the worldly thing. So, ang gusto ni Lord hindi lang sa words, sa speech, but with action. So, number 4 is surrender. So, Matthew 16:24, then Jesus said to his disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So, following Jesus involves surrendering our own will and accepting God's plan for our lives, even when it's difficult. So, ganun nga, yung minsan, sarap makisama, di ba, sa mga kamag-anak natin na gusto natin happy-happy. Ang gusto lang kasi nila happy-go-lucky, di ba? But, hindi natin magagawa yon kung hindi din natin ilapit sa Panginoon yung yung buhay natin. Like, for example, yung pagpunta namin dito, hindi namin alam kung ano mangyayari, ma-encounter and everything. But I really praise God na sa lahat ng nangyari sa amin dito, because we give it to God. Sabi nga namin pag uwi namin dito, parang pupunta kami sa battlefield. But I really praise God na lahat is smooth. Alam mo yun, chap-chap man yung katawan namin dahil mga pamilya namin na iba-ibang, alam mo yun, may mga story. Alam niyo naman po, may kanya-kanya tayong story sa buhay. But salamat sa Panginoon sa leading niya na despite sa mga obstacles or challenges, nagawa pa rin namin yung kada visit namin, may share namin si Jesus, ganyan, makapag-devotion kami, makapag-pray kami. Pero alam ko na kung hindi namin yun inilapit sa Panginoon, hindi namin magagawa yun dahil nga ang alam nila sa amin is ganito. Manginginom kami dati ni Pastor. Kaya I really praise God sa leading ni Lord. Kaya bawat plans and everything, kailangan natin ilapit sa Panginoon. I-surrender natin sa Kanya yung kahinaan natin. Alam natin hindi natin magagawa kung wala si Lord. Kaya mapagtagumpayan natin ang lahat kung nilalapit natin sa Panginoon. Kasi kailangan sumuko tayo sa Kanya. Dahil sabihin natin, parang marunong na tayo sa Bible, alam na natin ang lahat. But sabi nga, pagdating ng actual, hindi natin alam, madadala pala tayo. So, kailangan natin isurrender sa Panginoon yun. So, reflection lang po. Do you love me? Sabi dito. So, John 21:18 verse 90, sabi niya, very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God.
Then he said to him, "Follow me." So yun po, application. Let us just examine our priorities. Alam natin, andito tayo, lagi tayong nagsiserve sa Panginoon, araw-araw nagde-devotion tayo, kumakanta tayo sa choir, kumakanta tayo sa praise and worship and everything, nagba-Bible study tayo, but somehow, sometimes, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ni Lord. Parang yung buhay namin sa Abu Dhabi for 22 years, hindi kami nakauwi sa Pilipinas. Hindi namin na-meet yung family namin. So, yung minsan, hindi natin alam, pagdating pala sa ganong pagkakataon, mai-share ba natin si Jesus? Maipagmalaki ba natin si Jesus kung gaano siya kabuti sa buhay natin, kung gaano kanya binago, kung gaano siya ka-powerful sa buhay mo. So, as an application, we need to examine our priorities. Reflect on what or who holds the highest place in your heart. Ensure that Jesus is your greatest love and priority. Seek forgiveness. Acknowledge your mistakes and seek Jesus' forgiveness. Trust in His power to restore and redeem. So, yun nga, hindi naman perfect, no? Yung mga porket pastor ka na, porket araw-araw na tayo nandito, nagde-devotion, nagkakamali pa rin naman tayo. So, kailangan natin hingi ng kapatawaran sa Panginoon para tayo ma-restore. Muli tayo po ay yung buhay natin, dahan-dahan yung mga ginagawa nating mali, parang hindi na natin maiwasan na natin siya in the future. Hindi yung hingi ka na lang ng hingi ng forgiveness but you're still doing it. No. Kailangan manghingi tayo ng patawad sa Panginoon and para i-transform niya tayo. Hindi yung tawad, hingi ka lang ng tawad, that's it. But patuloy din nating hingiin sa Kanya yung i-transform niya tayo. Patuloy niya tayong i-transform. Hindi, Lord, patawarin niyo mo ako dahil nagkasala ako. Dahil nasabi ko sa Kanya ng ganito. Isik pa rin natin yung patuloy na forgiveness ni Lord. At the same time, i-transform niya tayo araw-araw. Sabi nga, di ba? Baguhin mo ako araw-araw. Sabi ng kanta. So, embrace your calling. Understand that love for Jesus involves serving others. Identify ways you can care for and support those around you. Kaya nga, kahit saan tayo magpunta, kailangan ma-share natin sa iba who Jesus is talaga. Kung sino yung mga taong nakapaligid sa atin, yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord, kailangan nila tayo yung may pakita natin, may paalam natin sa kanila kung sino si Jesus. Kasi di ba nagpe-pray tayo minsan na dalahin niyo po ako sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Gawin niyo po akong pagpapala, maging daluyan ng iyong pagpapala. But at the same time, minsan sa paligid natin din nakikita na yung pag-share lang ng kabutihan or pagpapakita lang ng kabutihan sa ibang tao is also serving God. Yung lahat kagaya ng lahat ng mga ginagawa natin sa kapwa is nagpapakita iyon ng pagse-serve sa Panginoon. And minsan kasi parang ang hirap, hindi natin kaya and everything. But pag tinawag ka ni Lord, bibigyan niya talaga yung strength and He will provide everything. Kailangan mo lang alamin or i-embrace yung calling mo, yung utos ni Lord sa'yo. Sabi dito, surrender to God's plan. Be open to the path God has for you. Trusting Him even when the future is uncertain or challenging. Yun nga, nasabi ko na lahat. Magtiwala lang tayo sa Panginoon and maging open tayo sa lahat ng mga plano niya. Sabi nga, thy will be done. Minsan nananalangin kasi tayo. Yung mga panalangin natin, sinasabi nga natin minsan, your will be done, Lord. But we really, do we really embrace God's plan? Yung talagang minsan
hindi natin yung plan ni Lord, hindi gano'n kadali eh. Hindi siya gano'n sorry po. Hindi minsan may mga pinapagawa si Lord sa atin na mabigat, pero parang parang hindi natin ginagawa. Kaya minsan sa lahat ng mga na-encounter natin, kaya sabi nga minsan sa mga naririnig ko yung maging sensitive tayo sa naririnig natin, sa leading ni Lord kasi minsan mahirap siya pero hindi natin alam yun pala yung gusto ni Lord. Kaya kaya dapat kaya yung surrender ilapit natin sa Panginoon para malaman natin kung ano yung will ni Lord and magtiwala lamang tayo sa Kanya dahil nga lalo na dito sa mundong ito na napaka-chaotic, no? Napaka-challenging sa mundong ito. So, lahat ng mga plano, ilalapit lang sa Panginoon and lahat mapagtagumpayan kahit anong challenge pa yan, kahit anong gulo man yan sa paligid mo. But if you are quick to listen sa leading ni Lord, talagang magtatagumpay tayo. So, sa point na ito, gusto ko po lahat tayo manalangin. Itong prayer items dito, if you can open your mic po, you can say this prayer po with the open mic po. So let us pray po. 1, 2, 3. Heavenly Father, thank you for your boundless love and forgiveness. Help us to make you our top priority, to seek your restoration and to embrace the calling you have for our lives. Give us the strength to surrender to your will and follow you wholeheartedly. In Jesus' name. Amen. 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 Bago ko po ibalik sa inyo, Pastor, let us listen to this song po. See you.
look into your face with eyes of love. We want to see you, Jesus. Amen. Thank you po sa pakikinig and thank you for letting me share. Back to you po, Pastor Rory. Ipo, dito na po si Ate Finet, ipapasa ko na po sa kanya. Salamat po Ate Finet and kapatid na May. Thank you po. Ang atin pong prayers for the prayer focus for the pillars of society. Today is Sunday, so we are focusing on the church and the ministries. Let's continue to pray for all the pastors, the deaconesses, the church leaders, and every member of the body of Christ. Let's continue to pray na ang bawat isa, katulad nga nung sharing na atin pong narinig ngayon, that yung atin pong pananampalataya, that we will live out our calling, that we will walk the talk, and that we will put our faith in action. So yun po yung napakagandang atin pong napaalalahanan po tayo sa umagang ito. Okay, so for 1 minute po, at syempre yun din pong mga gawain ng iglesia, sama na rin po natin sa ating prayers for the church and the ministries. Yung 40-day prayer guide this coming August, syempre yung Empowering Academy na mag-start na rin po sa 22 Monday ba yon or today, bukas or Tuesday. At dun po sa Pampanga, hanggang 26 po ito. And syempre yung anniversary ng LGI on the 27th. At ganun din yung, I think yung launching ng Nueva Ecija was kahapon po yata ito na ginanap. So isama po din natin sa prayers natin ng patuloy na pangunguna ng Banal na Espiritu sa mga gawain na at ipagpasalamat natin yung success ng mga naisagawa na at ang patuloy na pangunguna at patnubay, pag-iingat, provisions and good health para sa mga ating mga leaders na sila po ay nagta-travel sa iba't ibang lugar upang gampanan ang mga atas na ito na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. So, meron po ba tayong mga birthday celebrants or wedding anniversary po kaya sa araw na ito upang maipag-pray po natin at ma-bless po natin? Meron po ba? Siguro wala po. Okay, so sige po, tayo pong lahat muli lumagay sa diwa ng panalangin at idulog po natin sa ating Panginoon sa prayer blast for the church and the ministries for 1 minute po. Sama-sama at sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Yes, Lord, we continue to thank you, God, for how you continue to work, Lord, and minister to each and every one of us. Panginoon, lahat kami, oh God, Lord, mayroon po kaming mga role na ginagampanan, Lord, na ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. And so, Lord, we thank you. We thank you for the privilege. We thank you for divine opportunities. We thank you, Panginoon, Lord, na kami, Panginoon, ay tinawag. But also, Lord, we ask the power and the presence of the Holy Spirit, Lord, na tulungan kami, Panginoon, na ang pagtawag mo sa amin, O God, ay tunay nga, Lord, na kami ay makakasunod, Lord, buong puso, buong isip, buong pagkatao namin, at sa lahat ng aming mga gawain, Lord, katulad nga po ng na sharings ngayong umaga, Lord, na tulungan mo kami to live, Panginoon,
and give ipamuhay you namin at glory. makita sa aming mga In Jesus' pagkilos, mighty sa name. aming mga pakikisalamuha, Amen. Panginoon, sa ibang tao, sa mga priorities namin, sa mga decision making namin, Lord, sa aming, hindi lamang sa aming pananalita, kundi lahat-lahat sa kabuuan, Panginoon, ng aming buhay, Lord, ay mag-reflect, Panginoon, Lord, at mag-manifest ang presensya at pangunguna ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa inyong patuloy, Lord, na paggawa, Panginoon, sa inyong iglesia, sa mga pastor, mga diakonesa, sa bawat leaders at saka bawat miyembro ng Body of Christ, sa mga gawain, O God, na ninanais mo, O God, na ito ay maisagawa, Lord. We declare, O God, the leading of the Holy Spirit, anointing and wisdom, Lord, sa aming mga leaders, sa mga ginagamit mo, Panginoon, sa mga gawain na ito. And we declare your protection, your provisions, and good health, Panginoon, sa mga leaders, O God, na sila ay tuloy na kinukommit nila, Panginoon, ang kanilang time, ang kanilang buhay, ang kanilang kalakasan, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo at sa inyong iglesia. For the glory of God. Amen. And so, Lord, these are our prayers, O God. You have heard them all, and we believe, O God, na ang mga panalangin namin, every prayer that has been uttered here, right now, O God, Lord, ay umabot, Panginoon, sa inyong trono ng biyaya, Panginoon, at alam namin, O God, na according to your will and according to your purpose and plan, and according to your perfect time, Panginoon, Lord, ay sasagutin mo, O God, ang mga panalangin na ito. And therefore, we say thank you in advance, O God, sa pagtugon mo sa mga prayers na ito. Sa pangalan ni Jesus, sineselyohan namin ang mga panalangin namin sa umagang ito, sa powerful blood of Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. We say yes and amen. Thy will be done in Jesus' name. Amen. 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 Thank you po, Sister May, for Pastor Rory, please. Thank you. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sa iyong mensahe na iyong dinala sa pamamagitan ng iyong anak na sa kapatid na May. Salamat kung ano nga ba ang aming dapat gawin sapagkat kaming lahat ay inyong tinawag. Tinawag mo bilang iyong anak. Tinawag mo upang ang iyong salita ay mapaabot sa lahat. Tinawag mo kami upang magamit ng iyong pagliligtas ay tunay na maramdaman at maranasan ng lahat ng inyong mga nilikha. Pagpalain po ninyo si kapatid na May. Pagpalain po ninyo, Panginoon, at ang aming dinideklara ang kagalingan sa kanyang mga magulang, sa kanyang ama at ina. Habang sila'y nananatili, O Diyos, sa Pilipinas, patuloy na gamitin mo sila ng isang daluyan ng pagpapala. Financially, spiritually, physically. Andiyan sila, O Diyos, upang kanilang alalayan, kanilang ipadama ang pagmamahal mo sa kanilang buong pamilya. Because you know, Lord God, how they're longing for their parents. Ganon din sa ang kanilang mga magulang para sa Kanya. Dahil
Maaaring sa habang panahon na hindi sila nakita at ito yung pagkakataon na yung ginamit upang ang inyong mensahe, ang inyong salita ay kanilang ipaabot at madama nila na ikaw ang Diyos ang tunay na nagbabagong buhay. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang aming mga kasama narito. Ang aming dalangin, O Diyos, ay patuloy na kayo ang siyang magpala sa kanilang buhay, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga katrabaho din. Pagpalain mo ang bawat company. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga pamilya namin. At sa araw na to, ng araw ng linggo, dalangin namin, Diyos, ang inyong kapangyarihan ng inyong mga salita na habang kami sasamba, pupuri sa inyong dakilang pangalan. Naway may taas lamang ang dakilang mong ngalan, ang pangalang Jesus. Kaya sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, aming dalangin, Diyos, ang kapangyarihan ang aming madam. Muli, salamat sa kapatawaran, salamat sa kasiguruhan ng kagalingan na inibigay ng ang inyong pag-iingat ang inyong ipagkaloob. Sapagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Ikaw ang aming hari, magpakailanman. Ikaw ang aming Diyos, kailanman. Kaya, lagi ninyo kaming turuan at kabayan. Dahil ikaw ang aming Ama. Sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At amen. Nandito po si Pastor Tristan. Hilingin po Pastor, natin. nagda-drive po siya, Pastor. Nagdadrive ba? Nakabalik na po siya sa Abu Dhabi. Papunta po sa work. Okay. Yesterday po, he arrives. Thank you. Sige po. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nagmamali. Ang kanyang mga bisig ay laging tayong inaabot, niyayakap. Sapagkat siya ang ating Ama. Siya ang ating Diyos. At patuloy na ang kanyang presensya, ang siyang kanyang naabot. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos. Upang ang kapatawaran ay ating madama. Upang ang pagtanggap ay ating maranasan. Upang ang kanyang pagmamahal ay tunay na ating madama kailanman. Na hindi ito magmamahal. Na hindi ito magbabago. At sa biyaya at pagkilos ng Santong Espiritu, ang siyang ating maranasan. Ang siyang ating madadama. Na kailanman. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo iiwan. Siya'y ating kasama. Sapagkat siya ang iniwang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. At siya'y ating kasama. Kailanman. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang lahat ng anak ng Diyos o mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. At Amen. 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 Thank you, Marcy. Thank you. Thank